Magandang araw mga kababayan, isang matinding balita ang nagpakabog sa internasyonal na komunidad. Ayon sa mga ulat, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay diresbakan ng China at Amerika dahil sa mga kontrobersyal na hakbang na kanyang ginawa noong nakaraang administrasyon. Sinabi ng ilang eksperto na ang desisyon ni Duterte hinggil sa mga isyong pangkalakalan at territorial ay nagdulot ng tensyon sa dalawang malalaking bansa na ngayon nagiging sanhi ng mga diplomatic na problema at mga posibleng parusas na maaaring makaapekto sa buong bansa. Dahil dito, hindi lang si Duterte ang nakatanggap ng matinding pagbatikos. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga diplomatiko, kasama rin na maapektuhan ang kasalukuyang Pangulo na si Kuting Jr. at ang kanyang asawa na si Lisa Tanas Marks. Ayon sa mga ulat, nagdulot ng pag-aalalang mga aksyon nila sa mga isyong may kalakalan at politika na may kinalaman sa China at Amerika. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon ng Pilipinas sa dalawang makapangyarihang bansa at tumataas ang tensyon sa mga lider ng bansa hinggil sa mga posibleng parusang ipapataw ng mga ito. Ang mga analis ay nagsasabi kung magpapatuloy ng ganitong sitwasyon, maaaring magresulta ito sa seryosong pag-aalangan sa mga ugnayang panglabas ng Pilipinas. Habang patuloy ang pagdinig at pagsusuri sa mga isyong ito, ipinahayag ng Malacanang na ang administrasyon ay magsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang mga diplomatikong relasyon sa bansang Pilipinas. Gayunpaman, ang mga kababayan ay nag-aabang kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya at sa seguridad ng bansa sa mga susunod na linggo. At yan nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Reaction video. Ayun na nga, dito sa video na to, bago pa humapasarap ang ating talakayan, gusto ho muna nating batiin ng maligayang kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, birthday ho niya, kaya kailangan meron ho tayong pa-cake dito kay Tatay Digong. Ito ho mga kababayan. Ayan. Ha? Ayan. Happy 80th birthday, PRRD. Ito na nga ho ba sinasabi natin sa PH Update. Kailanman yang si Marcos Jr., hindi ho niya mararanasan na yung mga ordinaryong Pilipino isi-celebrate ang kanyang birthday. Nakita niyo naman ho yung mga nagkalat na picture, mga video sa social media na kung saan yung mga kababayan nating OFW talagang sinicelebrate ho nila ang birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon parang ang nangyari ho, nakita lang ng buong Pilipino, buong mundo kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre kung birthday ni Tatay Digong, di tayo mawawalan ng ayan ho mga kababayan, Coke Zero. Magwawalwal ho tayo mamaya talagang mamaya sigurado wala na ho tayong reaction video kasi talagang wala na eh. Di ba? Mamaya siyempre birthday, ano pa naman may birthday kung di rin ho tayo magwawalwal, di ba? Ito mga kababayan dito sa video na to, ito isang beses pa. Ayan o, happy 80th birthday PRRD. Ayan o, love PH. Anak ng tokwa, ibang klase talaga. Yun ang haubos sinasabi natin. Yung mga congressman nito, naku, sinelebrate lang naman namin dito sa PH Update ang birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag nyo naman ho kami pag-initan dito. Baka, sige sa birthday nyo, papagawan ko kayo ano papagawa natin sa kanila, lapida. Hindi, bad yun. Wag ganun. Baka magalit sila sa atin, no? Hindi, pero siyempre, birthday ni Tatay Digong, di ba? Kaya kailangan natin i-celebrate. Alam ko, yung mga kasama natin dito sa PH Update, sa simpleng kaparaanan, i-celebrate nila ang birthday na to nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi ho to basta-basta kumbaga, yung birthday yan lang. 80th birthday ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Ano ho ito, kumbaga milestone ho ito sa mga sa mga medyo matatanda na, 'di ba? Pagka umabot ka ng 80 years old, meron hong ibig sabihin 'yan. Ibig sabihin, meron ka pang misyon sa sambayan ng Pilipino. Yung panawagan na pagkakaisa nitong si Marcos Jr., nakita naman ho natin mga kababayan. Ngayon, nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto na ho mga kababayan. Itong si Atty. Vic Rodriguez, nako, tumataas ho yan sa mga naglalabasang survey. Abangan nyo lang ho mga kababayan.
tayo ho talagang sigurado, garantisado, mananalo yung si Atty. Vic Rodriguez. At lahat ng ating mga kandidato, yung si Senator Bato, ako sigurado din yan, yung si Senator Jimmy Bondoc, itaga mo sa Bato, ika nga. Eto mga kababayan, pakinggan ho muna natin ang mga punto de vista nitong si Eddie San Fernando. Tapos, react ho tayo sa mga sasabihin niya. Again, maligayang kaarawan, former President Rodrigo Duterte. Ito mga kababayan, Eddie San Fernando. Mga boss, pinagbabantaan nitong si Juan Ponce Enrile, mga kababayan nating OFWs, dahil sa plano nila na zero remittance week. Sabi ni Manong Johnny, kapag ginawa daw yan ng mga OFWs, baka bumawi o gumanti daw ang Kongreso sa pamamagitan ng pagsuspende o pag-cancel sa mga tax privileges ng mga OFWs. Alam mo, Manong Johnny, napakataas ng respeto ko sa mga matatanda at senior citizens. Tama naman yan, Brad. Dapat nagkarespeto ka sa mga matatanda. Dapat ho yan, mga kababayan, dahil lahat tayo tatanda. Huwag ho nating tularan. Itong si, anong pangalan ito? Itong si Maris Umali, di ba? Pinikit nung matanda ang kanyang mata nung nakita niyang papalapit ako. Lahat naman ho tayo tatanda. Yung bata, pwede tawagin bata. Tayo matanda na tayo. Minsan tawag nga sa atin, hoy tanda, ginaganon ho tayo Pero okay lang, yun yung realidad ng buhay. Pero sana naman kung tayo tatanda, hindi tayo tatawaging matanda dahil wala tayong pinagkatandaan kagaya nitong si Enrile. Anak ng toko Di ba? Huwag naman hong ganun. Okay lang matawag na ganyan kung ano pa man. Oy, bata, oy, tanda. Pero pagka tinawag ka na tanda na walang pinagkakatandaan, kagaya nitong si Enrile, meron nung tayong problema dyan. Pero wala akong respeto dyan sa pinagsasabi mo. Una, wala kang pakialam sa pera ng mga OFW. Pinagtrabahuhan yan ng mga OFWs, pinaghirapan nila yan. Pawis, dugo, lakas, buhay ang sinasakripisyo nila para kitain lang yung pera na yan. Kaya wala kang ni katiting na karapatan, Manong Johnny, na diktahan kung anong gagawin ng mga OFWs doon sa pera na pinaghirapan nila. At napag-uusapan na lang din naman natin ng remittances nung nakaraang taon, 2024, 38 billion US dollars in remittances ang pumasok sa bansa. Katumbas yan ng 8% ng pangkalahatang kita ng bansa o gross domestic product na tinatawag. Ibig sabihin mga boss, remittances ng mga OFW natin ang isa sa bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya yung mga tax privileges na ine-enjoy ng mga kababayan nating OFW, dapat talaga na makuha at ma-enjoy nila yan. Dahil sila ang bumubuhay sa ekonomiya natin. Sa halip na pagbantaan ng gobyernong to, yung mga kababayan nating OFWs, dapat i-address yung mga issue, mga problema at mga pangangailangan ng mga kababayan nating nangingibang bansa. Nandyan yung mga issue sa SS, PhilHealth, iba't ibang mga bayarin, mga placement fees, mga agency fees na nagpapahirap sa buhay hindi lang ng mga kababayan nating OFWs, kundi pati na rin sa mga pamilya nila. At sa totoo lang, kung may choice yung mga kababayan nating OFWs, kung may oportunidad lang dito sa ating bansa, hindi naman mangingibang bayan yung mga kababayan nating OFWs Napakahirap na desisyon na iwanan ng mga pamilya para lang kumita. Alam namin yan dahil sa pamilya rin namin mismo may mga OFWs. O edi yan dapat ang pagtuon ng pansin ng gobyerno. Sa halip na namumulitika kayo, dinadamay nyo pa yung mga OFWs na yan, pinagbabantaan nyo pa sila. Yan dapat yung mga problemang tinutugunan nyo at ginagawa nyo ng solusyon. Yung paglikha ng mga trabaho dito mismo sa bansa natin. Pagkakaroon ng sahod na kayang bumuhay. Pagpapalakas ng sariling ekonomiya natin para hindi tayo nakaasa sa mga ibang bansa. Yan ang una nyong atupagin. Yan. Baka matuwa pa yung mga kababayan natin na OFWs. Nako, bumalagbag na naman itong si Eddie San Fernando. Ano, narinig nyo ho ba yun? Juan Ponce Enrile. Anak ng toko. Huwag nyo ho kasing pagbantaan yung ating mga kababayang OFW. Ang dating parang tinatakot nyo pa. Sila na ho yung mga nagsasakripisyo sa ibang bansa. Sila pa ho ang tinatakot nila. Parang tayo ho dito sa Pilipinas, di ba? Ganyan ho kaliit ang tingin ng mga nasa kapangyarihan ngayong mga panahon na to. Kung ang ating mga kababayang OFW tinatakot nila na baka mawala yung kanilang mga tax privileges. Sa Pilipinas naman ho, ginagawang mga inutil ang mga Pilipino sa pamamagitan ng walang humpay na pamimigay ng ayuda. Ganyan na lang ho ba talaga ang gusto nyo mangyari dito sa bansa na to? Kayong mga nasa kapangyarihan.
Sa bagay, no, malapit na eleksyon, mapapanalo ho natin itong 10 kandidato natin. Sa tingin ho natin, talagang malaki ang mababago sa ating pamahalaan pagka napanalo natin itong mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya naman, vote straight Duterte, ha? Wala ho tayong pang 11. Kung meron man tayong pang 11, siguro itong si Senator Gringo Honasan, isasama na ho siguro natin yan, ha? Konting push na lang, Sen Greg. Konting push na lang. Mapapasama ka na sa listahan ng mga Duterte supporter. Kasi ano naman yung pagkilos nila, yung inisyatibo nila na gumawa sila ng non-government organization, NGO, nangalap sila ng mga lagda para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pa lang mga kababayan, talagang pagpapakita na hindi naman siya inaayunan nila at talagang binabanatan nila itong si Marcos Jr. Bagkus para ho ito, para sa mga kababayan nating OFW, para sa mga Pilipino sa iba't ibang dako ng daigdig. Kasi yung dignidad, yung dangal ng mga Pilipino, tinapuno sa basurahan nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Rekta ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Pagkakaalam natin, hindi pa tula tong si Atty. Vic. Anong nangyari dito? Bakit biglang... Kasi naman yung ibang mga tumatambay sa mga live ng mga senatorial candidate natin, halatang mga trolls. Kumbaga pakawala nitong administrasyon yung tipong yung mga speaker, yung mga nagsasalita sa mga live binubuwisit ho nila. Para mawala sa focus itong ating mga senatorial candidate kagaya nito si Atty. Vic, yan sila Atty. Raul Lambino. Pagka nagla-live yan, nagpapakawala ho ng mga trolls. Yung ang administrasyon para busitin yung mga nagsasalita. Pero dito ho mga kababayan, pinatulan na ho ni Atty. Vic yung isang nag-comment dito. Pakinggan mo natin ito mga kababayan. Kay Al Rosario, boycott sinong magugutom kundi pamilya ng mga di magre-remit. Kaya hindi ka naman kasali to, ba't ka react ng react? Diba? Kaya nga naman, kung di ka naman kasali doon, bakit react ka ng react? Huwag kang mag-react kung di ka kasali doon. Kung hindi ka kasama doon sa mga magugutom, nagkaroon na ng arrangement nakausap na ng mga kababayan nating OFW, yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Ang sabi nila, okay basta kami itong linggo na to, wala muna magpapadala. Malinaw yun, okay? Ano muna, magtipid-tipid ho muna tayo. Ubusin nyo ho muna yung mga talbos ng kamote sa likod ng bahay. Di ba? Ganon yung diskarte dyan yung mga dilata, ubusin na muna yung mga yan. Diba? Ganon lang naman isang linggo lang naman para ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung ikaw hindi ka naman kasama doon sa mga maapektuhan, huwag na kayong nag-iepal pa kayo sa mga ano lang yan, Atty. Vic, pakawala yan ng administrasyon. Kumbaga para mawala sa focus, hindi mo naman mawawala sa focus kung si Atty. Vic. Matalas itong mga kababayan. Tuloy. Huwag ka mag-remit o mag-remit ka. Bakit mo pinakikilaman yung ayaw mag-remit? Pamilya nila yun. At kaya nga sila nagpakalayo-layo sa Pilipinas dahil gusto nilang kumita. Sa hangad na magkaroon ng mabuting buhay ang kanilang pamilya. Ngayon, kung nakikita nila na may problema ang kanilang bansa, hindi naman ibig sabihin na kayo ay naging Filipino migrants o naging overseas Filipino workers at ng ibang bayan ay nabawasan po ang inyong karapatan bilang Pilipino. Hindi ho. Kaya yung mga merong kontra-opinyon, respetuhin po ninyo ang opinion at paninindigan ng mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. And speaking of our title today, our topic today, yung remittance boycott ng mga OFW at Filipino migrants, inaanyayahan ko po yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, yung mga Filipinos based abroad. Pwede po kayong sumali. Basta ito lang po ang gawin natin. Number 56, watching from. Kung saan po kayong lugar, kung saan po kayong bansa. At paihintulutan po kayo ng ating mga volunteers na makibahagi sa ating pagla-live ngayong hapon. Number 56, watching from. Yan po yung ating gawin. At wag po ninyong kalilimutan yung ating role dito sa ating pagla-live, yung diretsong pakikipag-ugnayan ko po sa inyo. Buksan lamang ang camera pagka kayo po na-recognize na at panatilihin po nakamute nang sa ganon ay marespeto po natin
yung pagkakataon at oras ng iba na una ko pong kikilalanin o i-recognize. Salamat po. Number 56 watching from. Kay Jules Ken Art, number 56 watching from Pasig City. Ayuda sa Pilipinas, yung mga may OFW hindi kasama sa ayuda. Tama ho. Kaya nga po pumuposisyon, naninindigan yung ating mga OFW. Meron po hindi sumasang-ayon. Wala po tayong magagawa sa hindi sumasang-ayon. Re-respeto at re-respetuhin natin ang kontra-opinyon. Ganon din po yung merong kontra-opinyon o hindi sumasang-ayon. Respetuhin ninyo yung paninindigan ng mga nais lumahok sa tinatawag na zero remittance or remittance boycott ng OFW. Alam mo ninyo, karapatan ng ating mga overseas Filipino workers, karapatan po ng ating Filipino migrants, magpadala o hindi magpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. At wala po tayong pakialam doon. Sila ay... Hindi, attorney, sabi ni Enrile, tinakot Sabi, baka mawala yung mga tax privileges nyo. Di ba mga tax-free ho yung mga kababayan natin OFW? O baka daw mawala ho yun. Baka tanggalin daw ng Kongreso yun. Ano ba yan si Enrile? Congressman ba yan? Senador pa ba yan? Anak ng tokwa, bakit pinangungunahan pa niya? Sa bagay, si Tambalusus pala at itong si Escudero, ano ho yan, kasama sa mga galamay ng administrasyon. Baka pinagpaplanuhan na ho nila yung mga sinabi na yan, itong si Juan Ponce Enrile. Ano lang ho mga kababayan ha, kung hindi nyo ho nagugustuhan ng nagiging tugon ng administrasyon sa ginagawang pagpapakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siguro... para talagang maging mabisa, ito na rin nabasa ko lang naman to sa social media, imbis na isang linggo, gawing once a month na yung... Wag naman ho, no. Kawawa ho ang natin, ekonomiya natin, no. Gumanti yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, ginawang once a month, no. Isang linggo walang nagpapadala ng remittance. Mahirap po yun. Pero sa bagay, no, ano naman yan, kahit iniinda ng ating ekonomiya, yung zero remittance week na yan, sasabihin ng administrasyon na hindi naging epektibo para wag nang ulitin ng mga OFW. Para masabi nila wala namang kargado, wala namang epekto yan, di ba? Mga bangag ho kasi yung mga yan. Yung mga nasa Malacanang. Kahit na umaray ang ating ekonomiya dyan sa isang linggong di pagpapadala na yan, sasabihin nila, tandaan nyo ho itong mga kababayan, walang epekto yung isang linggong hindi pagpapadala ng dolyar ng ating mga kababayang OFW. Tingnan ho natin, yung mga may dolyar dyan, bago matapos yung zero remittance week, magpapalit na ho kayo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa ekonomiya natin sa isang linggo, kung gaano nga ba kalakas ang boses ng ating mga kababayan. Magano yan sa ayat sa gusto ng administrasyon, kahit sabihin nila na hindi naapektuhan, makikita ho yan. Lalabas at lalabas na yung ibang mga mga numero bababa, tataas. Di ho natin alam kung ano yung mga numero na yun kasi hindi naman ho tayo ekonomista. Tayo ho hamak na tambay lang naman dito sa sa PH update, no? Kaya tingnan ho natin. Abang-abang na lang ho tayo, pero sigurado ho tayo merong magiging epekto yan. Para at least kung sakaling makita ng administrasyon, sa bagay mga bangag ho kasi yung mga yan kahit anong gawin ho natin, wala naman ho silang pakialam. Kahit na ito papadala nyo pa lang. Hindi ho nila kinakagalitan. Pero yung hawak na natin at uutangin nila, pinamimigay lang ho nila. Ganun ho katindi ang pagkabangag ng mga nasa pamahalaan. Kaya ngayon pa lang nakikita na natin, ho nila yan, ida-downplay ho nila yung zero remittance week na yan na magagawin ng ating mga kababayan ng OFW. Kaya meron tayong nabasang isang panukala o merong suggestion na gawin daw hong once a month yung zero remittance. Hanggat hindi nakakauwi itong si Tatay Digong. Hindi ating galing yun hindi ating galing yun. Nabasa lang ho natin yan, pero sabi naman natin, wag naman sana. Yung tipong hanggat di daw nakakauwi si Tatay Digong, at least once a month, ginagawa daw ito.
Hindi nag-uusap-usap yung mga kababayan nating OFW. Kasi kahit hindi sila kasama sa ano, 'di ba, yung mga ano lang, mga mirror lang sila sa social media, nabasa nila yung Zero Remittance Week. Hindi ho sila kasama sa iba't ibang mga organisasyon, kagaya na Maisog Croatia, Maisog Canada. Basta taga-suporta sila ng Tatay Digong. Naku, yari tayo dyan. Hindi ako magpapadala. Hello, mahal. Oh, ano na muna tayo, ha? Tiis-tiis muna. Ubusin muna natin talbos ng kamote sa likod ng bahay, okay? Yung mga talong, ubusin natin yan. Okay? Pag naubos na, pagkatapos ng 1 linggo, yung mga dilata naman, naubusin natin. Pag naubos na, papadala ako. O imbak ka dahil next month, ganyan ulit gagawin. Pribadong empleyado. Yung OFW pala, meron ibang pinapadala. Naku po, yari tayo. Meron doon pala siyang ibang ano, di ba? Ano lang nantaw ka, patay tayo dyan. Bansa. Ang kanilang pera ay pribadong pera. Pera nila yun. Kung paano nila gusto gastusin, wala po tayong pare-parehong pakialam doon. Kaya yung mga nagsasabi na magugutom ang pamilya, bakit po ba mas marunong ka pa doon sa may pamilya na ayaw niyang magpadala? Hindi naman po perpetual or forever yun. Oy, Enrile, bakit mas marunong ka pa kasi? Huwag kang ano, ito talaga si Juan Ponce Enrile. Huwag niyong anuhin yan. Huwag niyong anuhin yan. Marunong pa kayo eh. Ito ay paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Ito ay paninindigan ng Filipino migrants. Ito po ang kanilang paniniwala bilang susog sa panawagang Bring Back Tatay Digong Home. Yan ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita, pagsasalahat, pagpupuna, at malayang pagtitipon at malayang pagprotesta sa hindi nila pagsang-ayon sa polisiya ng gobyerno. Ito nga po yung pagbibigay kay Pangulong Duterte sa banyagang kamay, sa banyagang korte, sa banyagang tagausig at banyagang mahistrado. Kaya respetuhin natin yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants na nanawagan, na nanindigan ng remittance boycott. Hindi ko po alam kung hindi ko matiyak kung ilang araw o ilang linggo nilang gagawin ito. Magkaganoon pa man, ulitin ko, may mga nagme-message po. Si Lorraine Argante, number 56 from Saudi Arabia. Marami pong salamat sa iyo, Lorraine. Yung si Rafael Madalaga Botal, number 56 din, watching from KSA. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong magandang wishes for me. Alam ko ninyo, sinisikap ko. Makakapasok ka, attorney. Ano na yan, sure ball na natin, ika nga, dapat makapasok itong si Attorney Vic Rodriguez, itong si Pastor Kibuloy, itong si Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, itong si Attorney Jimmy Bondoc. Dapat hong makapasok yung mga ano na yung mga kandidato gawin natin. Yung aking parte bilang senador ninyo, bilang kandidato, pinagsisinog ko po yung kampanya at yung ibang bagay po na beyond human, ibinibigay ko na po sa kamay ng dakilang may kapal kung ano ang kanyang higit na magiging pasya at desisyon. Kay JM Ubarco, number 56, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Leonor Carlos, number 56, watching from Israel. Ito na, bumubuhos yung ating mga kasama na overseas Filipino workers at Filipino migrants. Si Kisi J, number 56, watching from Hong Kong. At meron pa si Logilin, number 56, watching from Doha, Qatar. Maraming salamat sa ating mga gising na gising, mulat na mulat at nag-aalab na damdamin ng ating mga kapwa kababayang Pilipino, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Rating ko, ang ating titulo ay Remittance Boycott ng Overseas Filipino Workers. Ang kanila pong period daw ho ng boycott or no remittance ay mula March 28, kaarawan,
ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang April 4. Hinahanap ko po yung kaninang nakikialam at masyadong marunong na pinakikialaman yung posisyon at paninindigan ng mga... Idol ko talaga to si Atty. Para doon sa mga pakawala ng administrasyon, maghinay-hinay kayo. Pinipili nyo yung mga pinapasok nyo, yung mga kinokomentan yung live. Hindi kayo uurungan itong si Atty. Vic Rodriguez. Pero okay din naman kasi, yung tipong kahit na alam natin na mga troll at kargado yung mga komento nila. Kasi yun yung mga tanong na hindi itatanong, yun yung mga salita na hindi sasabihin ng mga taga-suporta. Kaya kailangan din na merong mga nagtatanong na ganun, pero point blank, ma-address na kaagad yung tipong di na mag-iisip tong si Atty. Vic. Doon pa lang, sa punto na yung pagka nabasa niya, loko nga, o sige, tirahin natin yan. Mga overseas Filipino workers. Bakit daw po hindi sila magkakaroon ng remittance? Kawawa naman yung kanilang pamilya. Unang-una, kaya po sila ng ibang bayan upang kumita ng marangal at magkaroon ng malinis na pagkakakitaan para nang sa ganon, yung kanilang perang gagamitin upang ipakain at ipangpabuhay sa kanilang pamilya ay galing sa marangal. Kung ayaw nila mag-remit ng 1 araw, 5 araw, 1 linggo, wala pong pakialam ang kahit na sino. Ulitin ko, karapatan ng ating overseas Filipino workers, karapatan ng Filipino migrants mag-remit o hindi mag-remit. Karapatan po nilang mag-remit kung kinakailan nila gusto at wala pong sino man ang maaaring magdikta sa kanila kung kailan dapat mag-remit, kung kinakailangan dapat maghulog, kung kinakailangan magpadala sa kanilang mga kamag-anak. Bakit? Pera po ng ating mga kababayang Pilipino yan. Yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. Pribadong pera po iyan at yan po ay pinaghirapan nila, dugod pawis, nagpakalayo-layo sa Pilipinas, nagpakalayo-layo sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya walang sino mang pwedeng magdikta na sila ay hindi dapat magpatuloy sa kanilang paninindigan na ilang araw na remittance boycott o no remittance day. Meron tayong early bird, anong pangalan nito? Pakitulong nga, dating po, ano ba yung nasa mo? Ayun na nga mga kababayan, tayo ay nabibilib sa totoo lang. Yung mga kandidato ni Tatay Digong, diba? Wala ho silang mga malakihang mga rally, di ba? Nakita niyo naman, wala ho sila kagaya dun sa mga nasa alyansa. Pero pagdating ho sa survey talagang nagtataas, tumataas ho sila. Itong si Congressman Dandy Marcoleta, dun sa pinakahuling survey na nakita natin, pang number 12 na ho siya, palakpakan. At itong si Atty. Vic Rodriguez, wala hong maganong kalaking makinarya, talagang social media lang po. Social media lang ho mga kababayan, walang maraming tarpaulin, kagaya nitong si Abalos. Pero tinalo niya pa ho yung mga kandidato na kung saan kahit saan tayo mabaling, nakikita natin yung mga pagmumukha nila. Ganun ho katindi ang kapangyarihan, hindi social media, kapangyarihan ng nasa tama. Kasi marami dyan, nag-a-ads pass talaga sila sa social media pero wala pa rin kargada. Ibig sabihin ng mga kababayan, yung mga botante, medyo edukado na ika nga. Natututo na ho sila mula doon sa nangyari noong 2022. Ibig sabihin, hindi na ho porket sikat, porket kilala ang apelyido, kung magaling magsalita. Si Marcos Jr. din ang magaling magsalita. Yung kilala lang apelyido. Kaagad ibuboto na. Ngayon tinitimbang na ng mga botante kung sino yung mga merong tunay na plataforma. Pagka ikaw, kargado ka lang ng kabangagan, malabo yan. Ngayon, real talk itong si Atty. Vic, tinalo niya na ho yung ibang mga talaga na mga, kung makapagsunog ng pera dito sa eleksyon na to, hindi ho natin malaman kung saan nanggagaling yung mga pera nila. No? Yan si Bong Revilla, natalo niya na ho yan. Sa pinaka-latest na survey, isipin nyo na lang ho mga kababayan, Bong Revilla, natalo Camille Villar. Ganun ho. Yung mga botante ngayon, hindi na ho nadadaan sa mga pabudots-budots, yung patarpulin-tarpulin. Ang gusto ng mga botante ngayon, latagan nyo kami ng magandang plataforma.
ngayong mga panahon ba na to, nasaan ano ba ang mga pinaglalaban nyo? Nasa tama ba pinaglalaban nyo? Kaya napakaganda ho ng pinaka-latest na survey na lumabas ngayon ng Publicus Asia. Napakaganda ho. Sa susunod na video na lang ho natin pag-usapan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!